Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Sa pagkansela muli ng mga biyahe sa ilang pantalan dulot ng bagyong Pepito, ay stranded din ang mga pasahero. Sa tala ng Philippine Ports Authority o PPA, ang kabuang bilang ng mga pasaherong stranded sa Bicol at Eastern Leyte, Samar ay nasa 1,374. Pinapayuhan ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa shipping lines bago magtungo sa pantalan para iwas aberya. Ine-endorso naman ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 5 umano'y better benefit packages para sa 10 rare disease, atake sa puso, preventive oral health at primary care, dialysis at assistive mobility devices. Sa pahayag ng state insurer, ang lupon ng mga director's chair sa pangunguna ng kalihim ng Department of Health o DOH na si Teodoro Herbosa ang gumawa ng pag-endorso sa board and bank na mapupulong sa susunod na buwan. Ang lupon ay nakatakda sa pagsang-ayon at pagpapaunlad ng polisiya. Samantala, ang presidente at ang chief executive officer naman ang direktang mamamahala sa nananatiling patakaran. Opisyal namang pinailawan nitong Biyernes ang Eiffel Tower-inspired Christmas tree, kabilang ang disenyo nitong Paris-themed Christmas sa isang parke sa Maynila. Ang taunang pagpapailaw na ito ay dinaluhan ng mga opisyal ng naturang parke, kabilang ang sponsor soda drink partner nito at mga panauhing bata na talaga namang game na game sa pagsakay sa mini rides ng lugar. Ngayong taon, bida ang mga chikiting sa pagtatanghal ng pamaskong sayaw at awitin na kanilang itinanghal sa kaganapan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Paglilinaw ng Department of Information and Communications Technology o DICT, ang eGov.ph mobile application ay hindi na-hack at ang pagkalat umano ng mga datos ay walang katotohanan. Sa pahayag ni DICT Assistant Secretary for Legal Affairs, Renato Paraiso, batay sa inisyal na investigasyon ng National Computer Emergency Response Team at ng eGov Development Team, walang nakitang malaking paglipat ng datos, kahina-hinalang kilos mula sa mga gumagamit o anomalya sa aktibidad ng network sa naturang aplikasyon. Siniguro rin ito na ang mga datos mula rito ay ligtas at ang serbisyo ng DICT ay nananatiling walang panganib. Inaabiso ang publiko na panatilihin ang pag-iingat sa pagbabahagi ng content online at magtiwala lamang sa mga opisyal na anunsyo ng ahensya para sa wastong impormasyon. Samantala, binigyang linaw din ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG na hindi ito natanggap ng anumang bayarin o proseso sa pagsasampa ng kaso sa platapormang online para ibalik ang perang na-scam. Binalaan ng ahensya ang publiko laban sa paglipana ng mga pekeng Facebook page na nagpapaskil ng ganitong klase ng maling impormasyon. Kaya't hinikayat nito ang mga biktima na maaaring tawagan ng ahensya o bumisita sa tanggapan para maghain ng kaso o reklamo. Sa muling pagbabalik ng Philippine National Para Games sa ika-8 edisyon ngayong taon, ay muli ring nagbabalik ang Pasig City na naidepensa ang kanilang titulo sa kompetisyon. Nakahakot ng kabuang 108 medalya ang lungsod na binubuo ng 45 ginto, 32 pilak at 31 tansong medalya. Sa pangunguna ng Philippine Sports Commission at Philippine Sports Association for the Differently Abled, ang torneo ay matagumpay na nagbalik sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila, makaraang mahinto ng 5 taon bunsod ng pandemya. Kami ang boses ng pagbabago.
Ako si Danizel Lopez at ito ang News Force.